Ngayon, umaga, may additional na 4 na nahuli. Tangan-tangan na ng Manila Police District. With the same case will be filed against these people. 4 pang individual ang inimbitahan ng Police Station 1 ng Maynila na sinasabing sangkot sa pagnanakaw ng kawad ng kuryente habang nangyayari ang sunog sa Aroma Compound, Barangay 105 sa Tondo, Manila nitong Miyerkules. Nauna nang nahuli ang 2 individual noong Miyerkules at sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. Nag-viral pa ang video ng pagnanakaw ng kawad ng kuryente sa kasagsagan ng sunog. Imbis na kung ano yung magte-take advantage, magtulungan na lang tayo, magmalasakitan sa isa't isa. But then again, I would like to assure the people who viewed the viral video that your city government of Manila will not stop until maubos ko lahat yung mob na kumakalawit ng mga kable ng kuryente. So from last night 2, now 4, so more to go. Ngunit dahil sa ilang araw na ang lumipas pagkatapos ng insidente, dadaan na sa regular filing ang kaso para makapaglabas ng warrant of arrest ang korte upang mahuli ang iba pang suspect. Sabi ng PNP, nagtungo na sa kanilang tanggapan ng kinatawan ng electric company at nagpahayag ng kagustuhang magsampa ng kaso. Kanina pumunta yung mga taga Meralco and they are willing to file. Prepare na rin ng station natin yung case folder, yung mga complaints para doon sa nakita sa mga videos. Nasa 10 hanggang 15 individual ang tinitignang involved sa insidente. Ang ilan sa mga ito, menor de edad. Sabi ng PNP, nakipag-ugnayan na rin sila sa mga opisyal ng barangay at mga magulang ng mga suspect. At willing naman anya ang mga ito na isuko ang kanilang mga anak para makapagpaliwanag. Nauna nang sinabi ni Mayor Isko na makakaapekto ito sa pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga nasunugan. Ngayon, mahirapan tuloy sila na maibalik yung mapower yung area. Kasi yung mga tanso, tenanso nila lalo na yung mga buhay o yung what you called orange. If you can see in the video, may mga available orange line pa. Ibig sabihin, active yun. Magagamit pa yun pag nag-fire up ulit ang Meralco. Kaya hindi tayo nangiming arrestuin sila at ngayon tinuluyan sila. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.